May isang doktor na kilalang kilala sa Maynila, kilala sa galing, kilala sa yabang. Isang araw, nakita niya ang isang kasambahay na may malaking sugat sa braso. Ang sinabi niya, "Bakit ka nandito? Wala akong oras sa mga katulong na hindi marunong mag-alaga ng sarili." Hindi niya alam 5 taon na ang nakakalipas. Ang buhay niya mismo ang sinave ng babae na iyon. Hush, 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 Kabanata 1, ang unang pagsabog ng katotohanan. Doktor na naghamak sa kasambahay dahil sa sugat. Hindi niya alam, siya pala ang dating pasyente niya. Manila, 2025. Sa pinakamalaking pribadong ospital sa lungsod, may isang doktor na kinakatakutan at kinagagalit ng marami, pero hinahangaan din ng iba dahil sa talas ng utok at galing ng kamay. Si Dr. Miguel Reyes. Apelido pa lang, alam mo na mayaman. Orski ang sasakyan, penthouse ang tirahan, at ang ugali, mas matalas pa sa scalpel niya. Isang umaga ng Huwebes, dumating siya sa bahay ng matalik niyang kaibigan na si Don Rafael Locsin, isang negosyanteng kilala sa buong Forbes Park. May emergency daw. Ang 5 tanggulang na anak ni Don Rafael, si Rafael Jr., biglang nag-collapse sa swimming pool at kailangang madala agad sa ospital. Pero bago pa man sila makalabas ng gate, nakita ni Dr. Miguel ang isang bagay na nagpawala ng init ng ulo niya. Sa may hagdanan ng malaking mansyon, nakaupo ang isang kasambahay na pawisan, nakayuko, at may malaking sugat sa kaliwang braso. Dumudugo pa. May bahid ng pulang dugo sa puting tiles ng sahig. Kitang-kita ang galit sa mukha ng doktor. "Ano to?" Sigaw niya agad, itinuro ang dugo. "Sino tong babaeng to? Bakit hindi marunong maglinis ng sugat? Ang babaho. Parang basurahan. Ano ka nakapasok dito sa bahay ni Don Rafael?" Mga katulong talada, walang disiplina. Tumayo ang kasambahay, mahina pero matatag. Mahaba ang buhok niyang itim, nakapusod lang ng simplo. Maputi pero halatang napapagal na ang mga kamay. Tahimik siyang nagpunas ng sugat gamit ang maliit na panyo. Hindi siya umimik. Ngumiti lang siya ng mahina, parang sanay na sanay sa mga ganyang salita. "Maria Clara," sigaw na mayordoma. "Bilisan mo nga. Huwag kang maging pabigat. Umalis ka nga riyan, nakakahiya ka sa bisita." Ngumiti pa rin si Maria Clara. "Opo, 8 Linda. Ayusin ko na po." Pero bago pa siya makagalaw, lumapit si Dr. Miguel. Tinakpan ang ilong niya gamit ang panyo na may monogram na MR. Talagang nakakadiri. Bulong niya, sapat na marinig ng lahat. "Kung ako sa'yo, Don Rafael, palitan mo na yan. Baka makahawa pa ng sakit yang dugo niya. Tingnan mo, parang hindi pa naliligo ng 1 linggo." Tumawa si Don Rafael, kahit nahihiya. "Doktor naman, maliit na bagay lang yan. Sige na, tara na sa ospital, baka hindi na abutin ni Junior." Habang papunta sila sa sasakyan, napatingin ulit si Dr. Miguel kay Maria Clara na naglilinis ng dugo sa sahig. Nanginginig ang mga kamay nito, pero kitang-kita ang pagtitimpi. May kung anong kakaiba sa mga mata niya. Arang may sinasabi na hindi niya binibigkas. Hindi alam ni Dr. Miguel Reyes na 5 taon na ang nakakalipas. Noong siya pa ang nakahandusay sa ICU ng ospital niya mismo, walang mali, halos patay na, dugo ab negative na halos wala ng stock sa buong Metro Manila, na ang babaeng kani-kanina lang niya pinahiya, pinagtatawanan, at itinuring na basura. Siya mismo ang nagbigay ng dugo niya. Siya mismo ang nagbayad ng 8 milyon at 7,000 piso na hospital bill niya. Siya mismo ang umupo sa tabi ng kama niya ng 3 buwan. Araw-araw, hinintay siyang magising. At siya mismo ang dahilan kung bakit siya buhay pa ngayon. Pero hindi niya alam. Hindi niya matandaan ang mukha niya. At ngayon, sa harap mismo niya, tahimik lang na naglilinis ng dugo sa sahig ang babaeng nagligtas sa buhay niya. At ang sugat na iyon sa braso niya, hindi basta sugat. Iyon ang bakas ng aksidenteng halos pumatay sa kanya noong 2019. At ngayon, nagbabalik ang sugat na iyon kasabay ng pagbabalik ng nakaraan na matagal niyang kinalimutan.
Abangan dahil hindi lang sugat ang bubuksan sa kwentong ito. Bubukas din ang mga mata ng isang doktor na akala niya siya ang nagliligtas ng buhay ng iba. Hindi niya alam, may isang kasambahay na matagal na siyang niligtas. At darating ang araw na malalaman niya iyon sa pinakamasakit, inakamakapangyarihan, at pinakamakabuluhang paraan. Kabanata 2. Ang simula ng lahat. Ang gabi na dapat ay huling gabi ni Dr. Miguel. Noong Agosto 17, 2019, alas negatibo 11, 47 ng gabi. Skyway, direksyon papuntang Makati. Ulan, malakas. Parang hinahampas ng langit ang buong Metro Manila. Si Dr. Miguel Reyes, 32 anyos pa lang noon, bagong promote na Chief of Surgery sa pinakamalaking pribadong ospital sa bansa, ay nagmamaneho ng kanyang bagong-bagong Porsche 911 Turbo S na kulay silver. May kasama siyang modelong si Clarice sa passenger seat, lasing na lasing pareho matapos ang victory party ng hospital gala. Walang seatbelt si Miguel. Walang pakialam. Biglang may truck na galing sa kabilang lane na nawalan ng preno. Bang! Isang kisap mata lang. Ang Porsche ay naging parang leta ng sardinas na nakabaluktot. Si Clarice, patay agad sa impact. Si Miguel, halos wala ng buhay. Dugo. Napakaraming dugo. Ab-negative. Yung uri ng dugo na 0.6% lang ng Pilipino ang mayroon. Sa emergency room, 7 doktor ang nakatayo sa paligid ng operating table. Wala na tayong stock ng ab-negative sa buong Metro Manila. May donor sa listahan, pero nasa Quezon Province pa. Wala na, mga 20 minutes na lang siya. Sa labas ng ER, nakaupo sa malamig na upuan ang isang babaeng 28 anyos. Panggalan, Maria Clara Santos. Simple lang ang damit, maong na pantalon, puting shirt na may mansa pa ng sabon, at sinelas na Havaianas na punit na sa gilid. Galing siya sa night shift bilang kasambahay sa isang maliit na apartment sa Tondo. Nakita niya sa ang balita ng aksidente habang naglalaba. Nakita niya ang pangalan ng doktor sa screen. Alam niya agad siya yun. Siya ang doktor na minsan niyang tinulungan sa parking lot ng ospital nang mahulog ang wallet nito. Siya ang doktor na ninityan niya noon at binigyan ng salamat. Kahit hindi siya kilala. Walang second thought. Tumakbo siya sa ospital kahit wala siyang pera pang jeep. Nang makarating siya, hinila niya agad ang nurse. Ako po. Ab-negative po ako. Kunin niyo na po dugo ko. 4 na bag ang kinuha sa kanya. 4 na bag na halos ikinayukayok niya pagkatapos. Pero hindi doon natapos. Nang makita niya ang resibo ng ospital na aabot sa 8,700,000, alam niyang hindi kayang bayaran ng pamilya Reyes sa oras na iyon. Nasa abroad ang mga magulang ni Miguel at frozen ang mga account dahil sa tax issue. Kaya ginawa niya ang hindi maisip ng kahit sino. Nagbenta siya ng lupa sa Nueva Ecija na mana sa kanya ng yumaw niyang lola. Nagbenta siya ng lahat ng alahas na iniwan ng nanay niyang Ebli na namatay sa Saudi. Nagtatrabaho siya ng 18 oras sa 2 bahay, natutulog lang ng 3 oras. At araw-araw, 5 buwan, umupo siya sa tabi ng kama ni Dr. Miguel sa ICU, kahit hindi siya pinapayagan dahil hindi naman kamag-anak. Hinintay niya siyang magising. Hinintay niya siyang huminga ng normal. Hinintay niya siyang buksan ang mga mata. At noong December 24, 2019, nangungulit na naman siya sa nurse station nang biglang may sumigaw. Gising na si Dr. Reyes. Gising na. Tumakbo si Maria Clara sa glass window ng ICU. Nakita niya si Miguel na unti-unting binubuksan ang mata. Tumulo ang luha niya. Ngumiti siya na mahina. At umuwi na siya tahimik. Walang sinabi kahit kanino. Walang hinintay na pasasalamat. Dahil sa tingin niya, sapat na ang makita siyang buhay. 5 taon na ang lumipas. Ang doktor na kani-kanina lang niya pinahiya sa mansyon ni Don Rafael. Siya rin ang lalaking hinintay niyang magising sa ICU. At ang sugat sa braso niya ngayon, iyon ang parehong braso na tinamaan ng bubog noong aksidente.
Iyon ang sugat na tinahi niya mag-isa sa banyo ng ospital habang naghihintay. At ngayon, 2025, muling dumudugo ang sugat na iyon. Parang nagbabalik ang nakaraan. At ang doktor na akala niya'y matagal niyang nailigtas na. Hindi man lang niya natandaan ang mukha niya, pero darating ang araw na matandaan niya. At kapag nangyari yun, hindi lang ang sugat ni Maria Clara ang muling mabubuksan. Ang puso ng doktor na matagal nang natatakpan ng yabang, mabubuksan ding. Abangan ang susunod na kabanata. Dahil hindi pa tapos ang kwento ng dugong nagligtas ng buhay. At ng babaeng hindi hinintay ang salamat, nang gayon ay kailangan na niya marinig. Kabanata 3, gayon 2025, ang mapanghamak na doktor. Forbes Park, Makati. Enero 2025. Alas 7:30 ng umaga. Sa loob ng 3 palapag na mansyon ng pamilya Locsin, abala na ang lahat. May birthday party mamaya ng 5 tanggulang na si Rafael Jr., ang nag-iisang anak nina Don Rafael at Donna Cecilia Locsin. Ang buong bahay ay puno na ng bulaklak na imported mula Netherlands, at ang catering team mula sa 5-star hotel ay abala sa kusina. Sa gitna ng lahat ng ingay at gulo, may isang tao lang ang tahimik, si Maria Clara Santos. Kasambahay na 5 taon na sa pamilya Locsin. Simpleng-simple lang ang buhay niya. Alas 4 ng umaga gigising, maglilinis ng buong bahay, maglalaba, magluluto, mag-alaga ng bata, matutulog ng alas 11 ng gabi. Paulit-ulit. Walang day off. Walang reklamo. Pero nitong mga nakaraang araw, may isang bagay na hindi niya may paliwanag. Ang lumang sugat sa kaliwang braso niya, yung sugat na mula pa noong 2019, bigla na lang muling sumasakit at dumudugo. Parang may nagbabalik. Nakaupo siya sa may hagdanan ng likod bahay, nagbabalot na maliit na gasa sa braso. Pawis na pawis siya kahit malamig ang umaga. Pilit niyang itinago ang dugo sa puting tiles. Bigla may yapak na mamahaling sapatos. Maria Clara, ano na namang ginagawa mo riyan? Si Donna Cecilia, nakashoot ng designer dress kahit birthday pa lang ng anak niya mamaya. Ang daming bisita mamaya. Bakit ka nakaupo diyan na parang basahan? At ano yang dugo sa sahig? Nakakahiya ka. Sorry po, ma'am, nagkataon lang po. Huwag ka nang magpaliwanag. Bilisan mo nga. At bakit amoy pawis ka? Mag-shower ka nga ulit. Baka makita ka ng mga bisita ko. Tumango lang si Maria Clara. Umasok siya sa maliit na CR ng mga katulong, tahimik na naglinis ng sugat. Habang hinuhugasan niya ang braso, tumulo ang luha niya. Hindi niya alam kung bakit. Parang ang bigat ng dibdib niya ngayon. Alas 8:30. Dumating na ang unang bisita, si Dr. Miguel Reyes. Naka-Italian suit, mamahaling relo, at ngiti na puno ng confidence. Kabisado na siya sa bahay Locsin. Best friend niya si Don Rafael mula pa college. Agpasok pa lang niya, nakita niya agad ang bahid ng dugo sa may hagdanan na hindi pa tuluyang natanggal. Ano to, ref? May pinatay ba kayo dito? Biro niya. Tumawa si Don Rafael. Si Maria Clara na naman, yan. Ewan ko ba, ang dumi-dumi talaga ng babaeng yon. Lumapit si Dr. Miguel sa may hagdanan. Nakita niya si Maria Clara na nagpupunas pa rin ng sahig. Nakasimple niyang duster na kulay asul, basang-basa na ng pawis ang likod. Nang makita siya ni Dr. Miguel, automatic na tumaas ang kilay niya. Aba, ikaw pala yun, sabi niya nang may pagkaasta. Bakit parang basahan ka ngayon? At ano yang sugat mo? Ang laki eh. Baka tetano yan. Mga katulong talaga, hindi marunong mag-alaga ng sarili. Tumayo si Maria Clara, nakayuko. Pesensya na po, Dok, nagkataon lang po. Pesensya? Nakakahiya ka sa bahay na, too. Sabi ni Donna Cecilia na nakarinig. Dr. Miguel, pesensya ka na talaga sa katulong namin. Minsan talada, parang walang utek. Tumawa ng malakas si Dr. Miguel. Hindi naman, Cecil. Sanay na ako sa mga ganyan. Sa ospital ko nga, kahit anong sabihin ko, tahimik lang sila.
Kasi alam nila, wala silang kwenta kung wala kami. Tiningnan niya ulit si Maria Clara mula ulo hanggang paa. Pero seryoso, Gerald, maglinis ka nga muna. Ang baho mo. Baka makahawa ka pa ng bisita. Tahimik lang si Maria Clara. Ngumiti siya na mahina. Yung ngiti na matagal niyang ginagawa tuwing nasasaktan siya. Opo, Doc. Ayusin ko na po. Habang naglalakad palayo si Maria Clara, napatingin si Dr. Miguel sa braso niyang may sugat. May kakaiba sa hugis ng peklat. Parang familiar. Pero itinuloy lang niya ang pagtawa kasama ang mga loksin. Hindi niya alam na ang sugat na kani-kanina lang niya pinagtatawanan ay yung perehong sugat na tinahi niya mismo noong 2019 gamit ang sarili niyang kamay habang naghihintay siya sa labas ng ICU. Na ang babaeng kani-kanina lang niya tinawag na basahan ay yung babaeng umupo sa tabi ng kama niya ng 5 buwan. Araw-araw, kahit hindi siya kilala ng pamilya niya, na ang ngiti na kani-kanina lang niya ikinairita, ay yung ngiti na unang nakita niya nang magising siya noong Pasko ng 2019. At habang naglalakad si Maria Clara papuntang maliit na kwarto ng mga katulong, may bumulong siya sa sarili. Salamat pa rin po, Doc, sa pagiging buhay niyo. Hindi niya alam na darating ang araw na maririnig din niya ang salitang iyon mula sa bibig ng doktor na ngayon ay nanghahamak sa kanya. At ang araw na iyon, malapit na, napakalapit na. Kabanata 4, ang lihim na nagiging maliwanag. Gab na sa Forbes Park. Alas 11:30 ng gabi, Enero 2025. Natapos na ang birthday party ni Rafael Jr. Ang buong mansyon ay tahimik na, maliban sa ingay ng mga baso at plato na nilalagay pa rin sa dishwasher. Lahat ng bisita, umuwi na. Si Don Rafael at Donna Cecilia, tulog na sa master bedroom sa 3rd floor. Ang mga ibang kasambahay, pawang humihilik na sa kanilang kwartong shared. May isang ilaw pa lang nakabukas sa buong bahay. Ang maliit na bumbilya sa kwartong 3x3 metro sa likod ng kusina. Kwarto ni Maria Clara Santos. Nakaupo siya sa maliit niyang kama na gawa sa kahoy at manipis na foam. Sa harap niya, isang lumang kahon ng sapatos na color brown na puno na ng alikabok. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Parang takot na may makakita. Sa loob, isang maliit na sober na may tatak ng ospital noong 2019. Isang donor card na may dugo ng AB-negative. Isang resibo na nakalagay na fully paid, i8,700,000.00. Isang maliit na larawan na blurred ang mukha niya, pero kitang-kita ang lalaking nakahiga sa hospital bed, si Dr. Miguel Reyes. Payat na payat, may tubo sa bibig, halos patay na noon. Hinawakan niya ang larawan. Tumulo ang luha niya ng walang ingay. 5 taon na, Doc, bulong niya. 5 taon na simula nung huli kitang hinintay na magising. Flashback sa isipan ni Maria Clara. Noong 2019, araw-araw siyang pumupunta sa ospital kahit pagod na pagod. Minsan, nakita niya si Dr. Miguel na naghahalusinate. Tinatawag ang pangalan ng yumaw niyang kapatid. Kaya hinawakan niya ang kamay nito at kinakanta ang Pasko na. Sinta ko kahit hindi naman Pasko noon. Paulit-ulit niyang kinakanta hanggang makatulog ulit ang doktor. May araw na sinabi ng head nurse, Miss, wala pong kamag-anak na pumupunta dito. Kung hindi kanya kamag-anak, bawal ka talaga dito. Ngumiti lang siya noon at sumagot. Hindi po ako kamag-anak, pero parang anak ko na rin po siya. Bumalik siya sa kasalukuyan. Binuksan niya ang sobra. May sulat pa rin doon na hindi niya binigay noon. Sulat na isinulat niya noong Pasko ng 2019, nung unang beses na ngumiti si Miguel pagkagising. Binasa niya ulit sa tahimik. Dr. Miguel, salamat sa Diyos at buhay ka na. Hindi ko na kailangan ng pasasalamat mo. Sapat na sa akin na makita kang humihinga ulit. Ingat ka palagi. Isang taong hindi mo kilala, pero nagdasal para sa'yo araw-araw. Hindi niya binigay noon. Takot siya. Takot siyang baka magalit ang pamilya Reyes. Takot siyang baka isipin nila may hinintay siyang kapalit. Pero ngayon,
Ngayong narinig niya mismo ang mga salitang basahan, walang kwenta, nakakahiya mula sa bibig ng taong niligtas niya. Parang may sumasaksak sa dibdib niya. Hinawakan niya ang braso niyang may sugat. Ang peklat na hugis X, gawa ng bubog ng porskin noon. Tinahi niya mag-isa sa CR ng ospital gamit ang sewing kit na dala niya. Hindi siya umiyak noon. Pero ngayon, umiyak siya ng walang tunog. Bakit ganon, Diyos ko? Bulong niya. Bakit yung taong pinag-alay ko ng dugo ko? Yung taong hinintay ko ng 5 buwan? Yung taong pinagdasal ko tuwing alas 3 ng madaling araw? Siya pa ang humamak sa akin ngayon. Biglang may katok sa maliit niyang pinto. Maria Clara, tulog ka na ba? Si Aunt Linda, ang mayordoma. Bukas daw, sabi ni Ma'am, huwag ka nang papasok sa kusina pag may bisita. Nakakahiya raw kasi ang hitsura mo. At palitan mo na yung uniform mo. Madumi na. Opo, 8. Mahina niyang sagot. Nang umalis si Aunt Linda, hinawakan niya ulit ang resibo na i-8.7M. Hindi niya hinihingi pabalik ang pera. Hinding-hindi niya hinihingi. Ang hinihingi niya lang ay makalimutan na niya ang lahat. Pero paano makakalimutan kung araw-araw nandiyan ang taong niligtas niya? Paano makakalimutan kung araw-araw naririnig niya ang boses na noon ay humihingi ng tulong sa koma? Ngayon ay nanghahamak sa kanya. Hinugasan niya ang mukha. Tiningnan ang sarili sa maliit na salamin. Maria Clara, sabi niya sa sarili, matibay ka. Kaya mo, too. Hindi mo kailangan ng pasasalamat niya. Pero habang sinasabi niya iyon, may kumatok ulit sa puso niya. Isang premonition, isang pakiramdam na malapit na. Malapit nang malaman ni Dr. Miguel ang buong katotohanan. At kapag nangyari iyon, hindi lang siya ang matutuyuan ng luha. Ang doktor na akala niya'y perpekto na ang buhay. Matutong lumuhod at himingi ng tawad. At ang lihim na matagal niyang itinatago. Sa wakas ay lalabas na sa liwanag. Hindi pa tapos ang gabi. At ang sugat sa braso niya, hindi lang pisikal na sugat iyon. Iyon ang sugat ng pag-ibig na hindi nasuklian. At darating ang araw, na ang sugat na iyon ang magiging susi. Para buksan ang puso ng isang doktor na matagal nang natatakpan ng yabang at kapangyarihan. Abangan, dahil bukas, magsisimula ang tunay na pagbubunyag. Kabanata 5, ang malaking pagbubunyag, ang gabi na bumagsak ang mundo ni Dr. Miguel. Forbes Park, Makati. Enero 2025, alas 11:15 ng gabi. Bigla na lang nawala ang katahimikan ng mansyon Locsin. Rafael Jr. Jr. Tawagin niyo si Doc Miguel. Bilis. Sigaw ni Donna Cecilia na parang sinasakal. Sa second floor, nakahandusay sa sahig ang 5 tanggulang na bata, namumula ang mukha, nanlilisik ang meta, nakuyumos ang mga kamay. Seizure, high fever, 41 degrees. Hindi na makahinga ng maayos. Tumakbo si Don Rafael sa telepono. Ambulansya, wala na sa Makati. May aksidente sa EDSA, lahat na block. Walang ibang doktor sa Forbes Park na available. Si Dr. Miguel Reyes lang, akauwi niya lang mula sa golf club, pero nasa guest room pa rin siya. Natutulog matapos ang ilang round ng whiskey. Ginising siya ni Don Rafael na nanginginig. Miguel, tulong! Anak ko! Hindi na gumagalaw ng maayos. Tumakbo si Dr. Miguel sa kwarto ng bata. Kitang-kita ang profesional na instinct niya. Convulsion. Kailangan natin ng diazepam. At dugo. Negative. Kulang ang oxygen. Tumakbo siya sa first aid kit ng bahay. Pero walang sapat na gamot. Walang dugo. Walang oras. Rafael, tawagan mo ang ospital ko. Sabihin mo emergency. Ipadala agad ang dugo. Wala na, Miguel. Sabi ng nurse, ubos ang stock ng negative sa buong Metro Manila. May typhoon sa Visayas, lahat ng supply na delay. Arang binuhusan ng malamig na tubig si Dr. Miguel. Flashback sa utak niya, 2019. Siya mismo ang halos mamatay dahil sa negative. At ngayon,
ang anak ng best friend niya. Perehong dugo. Perehong problema. Biglang may mahinang boses mula sa pinto. Dr. Echo po. Si Maria Clara. Nakatayo sa may pintuan. Nakashoot pa ng duster na basa ng pawis. Hawak ang lumang sugat sa braso na dumudugo na naman. Ako po ulit. Negative po ako. Kung kailangan nyo, kunin nyo na po ulit ang dugo ko. Tiningnan siya ni Dr. Miguel na parang baliw. Ikaw, ano ka ba? Hindi pwedeng dugo mo yan. Marumi yan. Kanina ka lang may sugat na hindi mo nilinis. Umalis ka nga riyan. Pero pumasok ang head nurse na kasama ni Dr. Miguel na nagmamadaling dumating mula sa ospital. Hawak ang tablet na may record. Dr. Reyes, emergency blood request po para kay Rafael Jr. Pero tignan niyo po ito. Inabot niya ang tablet. Sa screen, blood donor record, 2019. Patient, Reyes Miguel Antonio. Donor, Santos Maria Clara. Units donated, 4 bags. Amount paid in full, 8,700,000.00. Relationship to patient, unknown. At sa baba, ang larawan ng donor. Si Maria Clara mismo, mas bata, payat na payat, pero ngumingiti sa harap ng kamera ng ospital. Tahimik ang buong kwarto. Arang tumigil ang oras. Si Dr. Miguel, unti-unting nanlaki ang mata. Tumingin siya kay Maria Clara. Mula ulo hanggang paa. Hanggang sa sugat sa braso ng ngayon ay malinaw na niya nakita ang hugis. Hugis X. Perehong hugis ng bubog na tumama sa kanya noong 2019. Maria Clara, bulong niya, nanginginig ang boses. Tumango lang si Maria Clara. Ngumiti siya na mahina. Yung ngiti na matagal niyang ipinagkait sa kanya. Matagal ko na po kayong kilala, Doc. Simula pa noong hinintay ko kayong magising sa ICU. Araw-araw po ako nandun. Kahit bawal. Kahit walang nagtatanong kung sino ako. Tumulo ang luha ni Donna Cecilia. Si Don Rafael, natulala. At si Dr. Miguel. Biglang nawala ang lahat ng yabang. Nawala ang ngiti na puno ng pagmamataas. Nawala ang boses na puno ng panghahamak. Dahan-dahan siyang lumapit kay Maria Clara. Tiningnan ang sugat niya. Hinawakan ang braso niya ng mahina. Itong sugat mo. Opo, Doc. Ito po yung tinamaan ng bubog nung aksidente niyo. Tinahi ko po mag-isa sa CR ng ospital. Kasi nga po, wala akong pera pang doktor noon. At doon na bumagsak ang mundo ni Dr. Miguel. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig mula ulo hanggang paa. Naalala niya lahat. Ang boses na kumakanta ng Pasko na, sinta ko sa gitna ng gabi. Ang kamay na humihima sa noo niya tuwing nilalagnat siya. Ang ngiti na unang nakita niya nang magising siya noong Pasko ng 2019. Lahat si Maria Clara. Bigla siyang lumuhod sa harap niya. Sa harap ng lahat. Sa harap ng pamilya Locsin. Sa harap ng mga kasambahay ng ngayon ay nakatayo sa pinto, nakatingin. Maria Clara, patawarin mo ako. Patawarin niyo po ako. Umiyak na siya. Hindi na mapigilan. Ako yung doktor na walang kwenta. Ako yung basura. Ako yung dapat itapon. Hinawakan ni Maria Clara ang balikat niya. Hinila siya pataas. Huwag po kayong lumuhod, Doc. Hindi niyo po kasalanan na nakalimutan niyo ako. Ang mahalaga, buhay kayo. At buhay din po si Rafael Jr. ngayon. Dahan-dahan siyang tumayo. Pero hindi niya makita ng maayos si Maria Clara sa sobrang luha. Paano kita makakalimutan? Paano kita matatawag na basa? Ikaw yung dahilan kung bakit ako buhay pa. Ngumiti si Maria Clara. Yung ngiti na matagal niyang hinintay maramdaman ulit. At ikaw naman po, Doc, ang dahilan kung bakit ako patuloy na naniniwala. Na may pag-asa pa rin ang mundo. Sa gabing iyon, hindi lang dugo ang nailigtas. Uso rin ang nabuhay muli. At ang doktor na dating mapanghamak. Natutong yumuko. Natutong magmakaawa. At natutong magpasalamat. Sa isang kasambahay na hindi niya man lang natandaan. Pero ang kwento, hindi pa tapos.
Dahil may lihim pa si Maria Clara na hindi pa niya sinasabi kahit kanino. At ang lihim na iyon, magpapabago ng lahat. Abangan ang huling kabanata. Dahil ang pagbubunyag, hindi pa lubos na tapos. Kabanata 6. Forbes Park, Makati. Enero 18, 2025. Alas 5 ng umaga. Ang buong mansyon Locsin ay parang bagong gising mula sa mahabang bangungot. Si Rafael Jr. ay nakaligtas na, matapos kunin ang dugo ni Maria Clara at ma-inject ang gamot ni Dr. Miguel. Ngayon ay mahimbing nang natutulog sa kwarto niya. Normal na ang temperatura, normal na ang paghinga, pero walang makatulog sa buong bahay. Sa sala, nakaupo si Dr. Miguel Reyes sa sofa, nakayuko, hawak ang maliit na sobre na ibinigay sa kanya ni Maria Clara kanina. Sa loob ng sobre, ang orihinal na resibo ng ₱8.7 milyon at isang maliit na sulat na hindi pa niya binabasa. Sa harap niya, nakatayo si Maria Clara, bagong ligo, naka-uniform pa rin ng kasambahay, pero ngayon ay iba na ang tingin ng lahat sa kanya. Si Don Rafael at Donna Cecilia, nakatayo rin sa gilid, umiyak pa rin. Ang iba pang kasambahay, nakatingin na parang may bagong santo sa harap nila. Si Dr. Miguel, unti-unting tumingala. Maria Clara, basahin ko po ba ito? Tumango si Maria Clara. Ngumiti siya na mahina. Yung ngiti na matagal nang hindi niya ginawa ng buong buo. Binuksan niya ang sulat. Sa loob, isang maliit na papel na may sulat kami na pamilyar sa kanya. Dr. Miguel, kung binabasa mo to, ibig sabihin alam mo na ang lahat. Hindi ko po hinihingi pabalik ang pera. Hindi ko po hinihingi. Ang hinihingi ko lang. Sana po sa susunod, kapag may nakita kayong may sugat, may amoy, may dumi, huwag niyo na po husgahan agad. Kasi minsan, ang taong hinuhusgahan niyo, sila rin pala ang nagligtas sa inyo. Salamat po sa pagiging buhay niyo. Maria Clara, nang matapos basahin, hindi na niya napigilan. Tumayo siya, lumapit kay Maria Clara, at niyakap siya ng mahigpit, parang anak na matagal nang nawala. Maria Clara, anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ang tatay mong hindi worthy sa'yo. Tumingala si Maria Clara. Po! Himinga ng malalim si Dr. Miguel. Hindi ko na kaya pang itago. Noong 2019, nang magising ako sa ICU, may sinabi ako sa nurse na hindi ko na dapat sinabi. May resulta na DNA test na ginawa ko noon. Kasi nagduda ako, bakit negative din ako? Bakit pareho tayo ng dugo? Bakit parang pamilyar ang mukha mo kahit hindi kita kilala? At lumabas na may 79.7% probability na anak kita. Tahimik ang buong sala. Si Maria Clara natulala. Po, Maria Clara, hindi ko alam noon. Ang nanay mo, si Clara Cruz, kababata ko siya sa probinsya. May nangyari sa amin noong 18 anyos pa lang kami. Umalis siya kinabukasan. Hindi ko na siya nakita ulit. Hindi ko alam na buntis siya. Hindi ko alam na ikaw ang anak namin. Tumulo ang luha ni Maria Clara. Pero hindi siya umiyak ng malakas. Ngumiti siya. Po, bakit hindi niyo po sinabi noon? Kasi takot ako. Takot ako sa magulang ko. Takot ako sa pangalan ko. Takot ako sa future ko. Pero ngayon, hindi na ako takot. Ngayon, anak ko. Patawarin mo ako. Patawarin mo ang tatay mong duwag, mayabang at walang kwenta. Lumuhod ulit siya. At sa pagkakataong ito, si Maria Clara naman ang yumakap sa kanya. Tay, huwag po kayong lumuhod. Matagal ko nang tanggap na wala akong tatay. Pero ngayon, may tatay na pala ako. At siya pa ang doktor na niligtas ko. Tumayo sila pareho. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit. Umiyak ang buong pamilya Locsin. Umiyak ang mga kasambahay. Umiyak ang buong mundo sa loob ng salang iyon. At sa araw na iyon, hindi na kasambahay si Maria Clara sa bahay Locsin. Hindi na rin siya anonymous donor. Hindi na rin siya ulila. Anak na siya. Anak ni Dr. Miguel Reyes. At simulang ngayon, anak na kinikilala, minamahal
at ipinagmamalaki. Sa labas ng mansyon, sumikat ang araw. Parang bagong umaga, bagong simula. At si Dr. Miguel, sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi na doktor lang ang tingin niya sa sarili. Tatay na siya, at ang kasambahay na dating hinamak niya. Ngayon ang pinakamahalagang tao sa buong buhay niya. Salamat sa Diyos. Salamat sa dugo. Salamat sa sugat. Salamat sa pag-asa. At ito na ang katapusan. Pero simula rin ng bagong kwento. Dahil ngayon, may anak na ang doktor, may tatay na ang kasambahay, at may bagong pamilya na ang 2 taong matagal nang naghihintayan. Nasa wakas, nagkita na. Salamat sa inyong panonood. Kung naiyak kayo, ibig sabihin, may pag-asa pa rin ang mundo natin. Abangan ang susunod na kwento. Dahil marami pang lihim ang naghihintay na mabunyag. Marami pang sugat na gagaling. Marami pang pag-ibig na magbabalik. Hanggang sa muli, ito ang mga kwento ng pag-asa. At ngayon, totoo na ang pag-asa.